Hi guys, ayan, siguro marami nang nakapanood sa isa nating kababayan from Madina na pinatay niya yung sarili niyang alaga, yung isa niyang alaga sa harap ng kanyang isa pang alaga. Marami ako nababasang post, mababasang comment, meron ginadjad sagad si kababayan, pero meron nagsabi na stress, depression, or masama ugali ng amo, kaya nagawa niya yon sa bata gumante. Pero the bottom line is, mali ang pumatay. Mali. Alam naman natin lahat na pag buhay ang kinuha mo dito, buhay din ang kabayaran. So, ito siguro yung hindi niya kayang lusutan. Kasi talagang pinatay niya yung kanyang alaga sa harap mismo ng kanyang alaga. So marami ako napapanood na nagkakaroon ng depression, na sarili niya yung kinikitilin niya ng buhay, nagpapakamatay, o ano man pang ginagawa niya sa sarili niya. Pero ito ngayon kakaiba. Kung nagkaroon man ng depression si kabayan, stress, ang pinagbuntunan niya yung kanyang alaga na sa harap mismo ng isa pa niyang alaga na binigyan niya ng trauma. Pinatay niya yung kapatid doon sa harap mismo ng kapatid. So, grabe ang trauma noon, di ba? So, sa iyo kabayan, sana kung may problema ka man sa iyong pamilya or dumadaan ka man sa matinding pagsubok, sana umuwi ka na lang or nagpahinga or nagsabi sa amo mo, nag-run away ka na lang. Mas maganda pang pakinggan, nag-run away ka. Nag-run away ka na makukulong ka. Okay lang yan kasi may chance ka makalaya. Kesa yung pumatay ka. Yan siguro yung hindi mo malulusutan. So, bagamat nakapatay ka kabayan, wala kami sa pangyayari. Wala kami sa pangyayari, hindi namin alam kung anong tunay na dahilan. Kaya, ipag-pray na lang natin si kabayan na sana makalusot pa siya sa hatol ng kamatayan. O kayo ang tatanungin ko, pag nakapatay kayo dito sa Middle East, anong hatol? O kayo na rin mismo ang sumagot, diba? Kaya, alam natin na mahirap mag-abroad. Alam natin na iba't iba ang kwento ng bawat isa sa atin. Dumadanas ng depression, stress, problema, pagsubok, ang dami niyan. Kaya lang, talagang mahina ka talagang bibigay at bibigay ka, makakagawa ka ng hindi maganda. Sa akin kasi sa loob ng 11 years ko dito, talaga ang mga bata dito sa Middle East or sa Saudi ay may angking kakulitan, angking kasutilan. Lahat nandito na, makukulit. Kailangan dito mahabang pasensya. Sana kung nakulitan ka kabayan sa inyong mga alaga, sana umalis ka na lang or nagpaalam or nagkulong ka na lang sa iyong kwarto. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung pwede natin gawin. Hindi natin alam na magkakagawa tayo tulad yung ganyang bagay. Alam ko pinagsisisihan mo yan kabayan, pero wala na tayong magagawa, nandiyan na yan. So ipag-pray na lang natin si kababayan na sana malusutan niya to. Ayan, inaresto na siya ng pulis sa Madina Police. So nakakulong na si kababayan ngayon. So sad to say, sana malusutan niya yung hatol ng kamatayan. Saka hindi natin alam, wag natin siya masyadong husgahan. Oo, nandyan na yan, the bottom lights, nakapatay siya, pero hindi natin alam kung ano yung talagang pinagdadaanan niya, kung bakit niya ginawa yan. Ibigay na lang natin yung pray, o yung ipagsama na lang natin siya sa dasal. Kasi masakit sa kanya, masakit sa pamilya niya, masakit kung may anak man siya, masakit yung trauma din para sa mga anak niya. So, ipag-pray na lang natin na sana malusutan mo yung kabayan, ano man ang iyong dahilan kung bakit nagawa mo yan. Pero may batas na hatol sa iyo. Mali sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos, ang kumitil ng buhay. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad, pag-isipan yung mabuti kasi hindi nyo alam kung ano yung buhay na daratan nyo dito. Kasi dito, samot-samot na problema ang darating, ang susubok sa inyo. Dito ang kailangan nyo mahabang pasensya,
kaya nyong i-handle yung depression, stress, kaya kaya nyong gawin yan. At pag nakaya nyong lampasan lahat yan, easy na lang. Ako kasi sa akin kasi may mga alaga din ako, 5. Dumadaan din sa point na napupuno ako sa mga alaga ko. Pero alam niyo yung ginagawa ko? Umaakit ako sa kwarto ko o nagkukulong ako sa CR. Tinataas ko sa Diyos lahat, sabi ko, Lord, mahabang pang pasensya sana ibigay mo sa akin. Sana mahabang pasensya pa. Alam ko, sinusubok mo ako. Pero Lord, ikaw lang sa mga oras nito ang nakakarinig sa akin. Walang ibang nakakarinig sa akin, kundi ikaw lang, Lord. Kaya bigyan mo pa ako ng mahabang pasensya. Yun, tapos doon ako sumisigaw, kaya doon ako umiyak sa loob ng CR. Sabi ko, kaya ko to, kaya ko i-handle to. So, kinakausap ko yung sarili ko. Kasi iniiwasan ko nga mahawakan yung madampian ko ng kamay yung mga alaga. Kasi pag tayo galit, hindi natin alam kung ano yung pwede natin gawin. Tulad niya ni Kabayan. Alam ko sa isip ko at sa puso ko, nagsisisi siya sa ginawa niya. Alam ko yun. Nagsisisi siya. Pero wala na nandyan na, napatay niya na yung kanyang alaga. So, pray na lang natin siya. Huwag na natin siyang husgahan. Huwag na natin siyang, ipanalangin na lang natin siya na sana makalampas siya sa hatol ng kamatayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Ingat po. Ingat po ang lahat, mga kababayan ko. Sa panahon ng Ramadan, alam kong pagod, gutom, na dinadanas nating mga kapwa ko katulong dito sa Middle East. Pero, ingatan po natin ang sarili at mahabang pasensya pa po ang ating kailangan. So, yun lang guys. God bless all and thank you so much.